Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po kami makapaglingkod sa inyo sa araw ng Shabbat upang mapag-usapan at makapag-sharing, Panginoon, ng inyong salita, Parsha Tasriya. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manatili at maitanim sa puso ng mga makikinig at makakapakinig ng iyong mensahe. At nawa, Panginoon, ay mabigyan kayo ng kapapurihan dahil kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, mga kapatid, mga kaibigan, Shabbat Shalom, ano po? At pag-uusapan natin ngayon ang Parsha Tasriya, no? Ang coverage nito ay Leviticus chapter 12 verse 1 to chapter 13 verse 59, no? Yan ang ano. Uh, Bali, ito'y merong ito'y pang 27th weekly Torah portion, ano? At ang ibig sabihin ng Tasriya ay ito'y childbirth o nanganak o may pinanganak. At ito ay merong 3,667 Hebrew letters, 1,010 Hebrew words at 67 verses, no? Na merong 128 lines sa Torah scroll. So, yan ang ano natin, ano? Ang pag-uusapan dito ay patungkol sa impurity, yung kapag ang isang babae ng anak, ilang araw siyang unclean, no? Yung circumcision ng mga male na baby, yung temple offering na kung saan ang nanay ay magbibigay ng offering after niyang makapanganak, ano? Tapos yung uh, leprosy o ketong, ano? Ano mga simptomas nito? Um, ano yung kautusan sa mga pari kung paano nila pag-aralan or ma-distinguish ang may kung ito nga talaga ay saraat o ketong, ano? At yung temporary isolation nila. So naka-quarantine sila, no? So noon pa man ay may quarantine na, no? Ito'y napag-utos ng Panginoon. At anong mga bagay na dapat malaman, ano, sa saraat, no? At ano yung mga dapat nating paano natin mapapag-aralan to at may isabuhay. So, ito yung mga bagay-bagay na pag-uusapan natin ngayon, no? At nawa ay nakapagbasa na tayo ng Biblia. Kung hindi man ay basahin natin yan sa Leviticus chapter 12 verse 1 hanggang chapter 13 verse 59, no? So, simulan natin sa yung impurity, ano? Kapag ang isang babae ayon sa Torah, ayon sa Leviticus, ano? Kapag siya ay nanganak ng isang lalaki, ay unclean siya for 40 days, no? Pero yung first 7 days niya, unclean siya. On the 8th day, hindi siya um, uh, unclean. Kailangan niya mag-offer ng sacrifice. At the same time, kailangan niyang ipatuli yung baby, no? Kung lalaki. Tapos pag nagawa niya na yon, balik ulit siya, impure ulit siya for the next 33 33 or 32 days, no? Um, so ganun ang ano, no? Ganun ang utos ng Panginoon. At kapag ang babae naman ay nanganak ng babae, baby girl, siya ay magiging unclean for 80 days. Yan ang ano, no? Yan ang inutos. So wala masyadong instruction or paliwanag bakit ganon, no? At uh, hindi masyado inexplain sa parsya or sa Torah bakit yung lalaki 40 days, yung babae 80 days, no? So yung iisipin ng iba, ano to, may unfairness, ano? Pag babae, lagi na lang.
No? Lagi na lang parang lugi. Actually po, hindi po lugi ang babae rito. Actually, lamang pa nga kasi pag unclean po sila, ceremonially unclean, hindi sila pwedeng magtrabaho, hindi sila pwedeng disturbuhin, hindi sila pwedeng ah, ah, abalahin ng mga tao ng kanyang asawa o kung sino man. Ano. So, pero syempre kakain pa rin siya. So, dinadalan siya ng pagkain and everything. So, parang sitting pretty. Prinsesang prinsesa ang dating. No? Kaya pag babae, 80 days. So, naaalagaan maigi yung baby. So, um, hindi hindi siya parang ano no na parang lugi. Hindi ganoon no. So for about almost 2.5 months, tuloy-tuloy 'yon, no? Mahigit 2.5 actually, 80 days eh. Pero pag lalaki, mahigit 1 month lang, 1 month and 10 days. So yan ang ano rule. Ngayon, meron pong pinanggalingan yan, no? Yan ay na makikita sa Jubilee chapter 3 verse 8 to 13 ano. Ang Jubilee po ay extra biblical writing na hindi kino-consider ng Christianity as a Bible, as part of the Bible. At maski ang mga mga Jewish people ano, hindi nila kino-consider to. Pero hindi po laging ganyan, no. Uh, Up until 300 AD, kino-consider nila ito as part ng Bible o scripture, no? Hindi naman tawag nila Bible that time. So, pero later on, inalis nila for some reason or another. Ganun din ng mga Christians, inalis din nila. So, pero sa side ng mga um, yung tinatawag na Talmud, no? Ito yung uh, mga writings ng mga sages, mga commentary nila, maraming kinukuha galing sa Book of Jubilee. At ganun din ang ganun din ang Torah o Tanakh, ang Tanakh, tsaka ang even New Testament o Brit Hadashah, no? Ay meron ding mga writings. Ang isa sa mga significant dito, yung a day to the Lord is 1,000 years, no? Ayun, ano. Makikita 'yan sa Jubilee. Ngayon, sasabihin ng iba, yung 1 Peter 3:8 yan eh. 1,000 days to the Lord o ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Panginoon at ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Makikita din po yan sa Book of Psalms. So maaaring sabihin na galing sa Book of Psalms ang kinwote ni Peter. Tama rin naman, no? Maaari. Pero saan naman kinuha sa Book of Psalms? Wala saan naman kinuha ni David yan, invento, di ba? Hindi, ang Holy Spirit nagsalita sa kanya, so ni-reveal sa kanya. Maaari din. Pero nauna kasi ang Jubilee na book, no? Panahon pa ni Moses ito, hindi lang nila for some reason one way or another nilaglag nila. Dahil actually ang nilaglag ito ng mga Jews kasi maraming instances dito na makikita si Yeshua, no? Anyways, na hindi nila pinaniniwalaan. Ang mga Christian din, drain up na rin. Drain up ng mga Jews, drain up na rin ng mga Christian. So, pero it does not mean na hindi siya inspired. No? Let's put it that way. So, dito galing yung salitang, dito rin natin makikita kung bakit hindi namatay kaagad si Adam and Eve nung kinain nila ang prutas ng knowledge ng tree of the knowledge of good and evil, no? Kasi sabi doon, sabi sa Book of Jubilee, dahil one day to the Lord is 1,000 years. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon, on the very day, sa araw na kinain ninyo ang prutas na yan, kayo'y mamamatay. Pero hindi sa araw ng tao. Hindi yung 24 hours na time.
kundi sa time ng Panginoon. So, yun yung day ng Panginoon o araw ng Panginoon. So, 1,000 years. Kaya ayon sa Jubilee, walang taong nakalampas ng 1,000. Maski si Methuselah na pinakamatanda is only 969 years. Si Adam, 930 years lang, no? Si Noah, ganun din. So, walang nag-cross ng 1,000 years. Yun ang pinapaliwanag. Ngayon, yung mga hindi, siyempre, hindi nakapagbasa o hindi nila nire-recognize ang Book of Jubilee, pag ininterpret nila kaya hindi kagad namatay sila spiritually. Kapag ang isang tao po, unang-una hindi nakalagay yun sa Bible na namatay sila spiritually. No? Spiritually dead, walang ganong terminology. Invento yan. Kapag ang isang tao ay spiritually dead, he's completely dead. No? Kasi tandaan po natin, ang spirit ay part ng Spirit of God. No? Ang composition ng tao ay tatlo. May body, may soul, may spirit. No? Yung body natin, ito yung laman natin. Ito yung pinakakahon. Ngayon, yung soul natin, yan yung tayo. Yan yung isip natin, puso, damdamin, lahat. Yan yung tayo. Kamukha rin ng body, pero nasa loob. Ngayon, ang nagbabind sa dalawa ay yung spirit. No? Yung spirit niya, kaya pag namatay ang tao, yung spirit bumabalik sa Panginoon. Bumabalik sa Panginoon. So, pag umalis ang spirit, maghihiwalay ang body and soul. Yun ang parang pinaka nagbabind, kaya hindi pa namamatay ang tao. Kaya pag sinabi mong spiritually dead, patay dapat ang tao, physically. Hindi lang spiritually. Patay talaga siya. So, mangyayari nun, aalis yung spirit, maghihiwalay na yung body sa soul. Patay na yung tao. Pero hindi po ganyan ang nangyari kila Adam and Eve. Buhay pa sila for 900 and something years, no? So, pero kasi hindi po spiritually dead ang term doon. Pero namatay po sila sa terminology, sa timetable ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, balik tayo sa background ng binabanggit ko, Jubilee chapter 3 verse 8 to 13, binabanggit dito. Ito lang ang only reference na nagpapaliwanag kung bakit 40 days ang lalaki na hindi na unclean, ano? At ang babae ay 80 days. Walang ibang explanation kundi yung nasa Jubilee chapter 8 verse 8 to 13, na kung saan si Adam nung siya create, hindi po siya create sa garden. Create po siya outside the garden, ano? Tapos tsaka siya pinapasok 40 days after. Tapos si Eve naman, nung siya create, kinuha siya sa tadyang ni Adan. Nakatulog si Adan. So first surgery. Kinuha siya sa tadyang. Tapos 80 days siya bago nakapasok sa Garden of Eden. So yun ang sinasabi ng Book of Jubilee. So again, hindi natin alam how true it is, pero I believe it is true kasi in my heart, personally, I think this is inspired, no? Yan din ang paniniwala ng mga tao nung araw bago ang 300 AD. So tandaan po natin yan, ano? Later na lang nila hindi sinali, no? Um, So, as far as mga disciples, as far as mga um, mga apostles natin ng araw, mga disciples ng mga apostles, naniniwala sila sa Book of Jubilee. So anyways, Torah pa rin tayo, sa Bible pa rin tayo. Tandaan po natin kahit anong writing, dapat it has to be uh, nagko-coincide siya sa Torah. Hindi siya kokontra. Tandaan natin yan, ano? Ang atong writing na to should support ng Torah, hindi ko kontra. Yan ang ano, no. So yun ang yun ang paliwanag. Kung may ibang gusto magpaliwanag kung bakit ganun, ay nasa sa kanila na yun, no. So ito po evidence na merong ganitong katuruan, no. Ayon sa Jubilee chapter 3 verse 8 to 13. So yan yung time na impure.
At gusto ko rin po i-emphasize na hindi ibig sabihin impure yung babae o unclean ay may kasalanan siya. Hindi po. Hindi po lahat ng unclean ay may kasalanan. Pero lahat po ng may kasalanan ay unclean. Automatic yon, no? So, um, yan ang ano natin, ano? Yan ang ah, gusto kong ipaliwanag. By the way, ang impurity or unclean sa Hebrew ay tuma, no? Tuma. So, okay, so ang next na pag-usapan natin yung timetable ng circumcision, no? Ayon sa commandment ng Panginoon kay Abraham, ang mga lalaki ay dapat, ang baby, dapat ma-circumcise on the 8th day. Kaya ang unang sinircumcise ng 8th day is si um, Isaac. Siyang unang nakaranas ng 8th day na circumcision. At si nabanggit din ito ni Apostle Paul na siya ay sinircumcise on the 8th day. Si Yeshua sinircumcise din on the 8th day, no? Kasi kung bakit ko alam yon, kasi hindi pwede mag-violate si Yeshua ng any law whatsoever. Ito'y hindi tradition, ito'y commandment, no? So, paano pala kung di ka na-circumcise on that day? It doesn't matter. Si Abraham nga, 99 years old eh. Si, um, ah, yung mga servants niya, matatanda na rin during that time. Di ba? Si Ishmael, 13 years old. So, um, pero, ang mga Jews, they are commanded na on the 8th day dapat ma-circumcise sila. No? So ngayon, ano ba itong circumcision? Bakit importante ito? Ang isa sa mga naging usapin nung panahon ng mga apostoles, uh, Acts chapter 15, no? Panahon ni Apostol Pablo ito eh. Ito'y naging issue noong second missionary journey niya, no? Medyo nagkagulo sila noon eh. Kaya pagbalik niya, pinag-usapan yon. Ano ba talaga? Kasi ang puntos ni Apostol Pablo, kasi yung mga ibang mga Pariseo, sabi nila, dapat yung mga converts ay dapat magpa-circumcise. Otherwise, hindi sila dapat kasama natin. Hindi sila maliligtas. Pag hindi, so ganito po yun, ano? Dapat sila magpa-circumcise para maging kasama natin. Pag hindi sila nagpa-circumcise, hindi natin sila kasama. Therefore, pag hindi natin sila kasama, hindi sila maliligtas. So, ganon. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ganon yun. Hindi salvation ang circumcision. Kapag tayo ay sumunod at naniwala kay Yeshua bilang Panginoon, ah, at naniwala tayo na siya ay ibinuhay na muli ng ikatatlong araw, ay tayo maliligtas. So kasama po dito yung pagsunod. Kaya tinatawag na Panginoon natin ang Panginoong Yeshua kasi sinusunod natin yung utos niya. Tandaan po natin, ang utos ng Panginoon, hindi lang yung New Testament. As a matter of fact, tinuro niya sa New Testament o sa Brit Kadasya o sa Bagong Tipan na dapat sumusunod tayo sa mga kautusan sa Torah. Kasama na dito especially ang Ten Commandments na nasa Torah, no? Sinabi niya yan ilang beses, no? So, at tandaan po natin si Yeshua ay hindi lang po siya pinanganak at nagsimula ang kanyang buhay nung siya'y pinanganak sa Bethlehem. Hindi po ganon. Siya po ay nag-exist from the foundation of the world at naniniwala tayo na siya ay creator of all things kasama ng Ama at siya ang may likha ng sanlibutan kasama ang Ama. No? Kaya nga merong God made, a God said, and merong God made. May nag-uutos, may gumagawa. Kaya pag tinignan natin sa Proverbs chapter 8, sabi ng wisdom, I was the craftsman at his side. Ako yung gumagawa sa kanyang katabi niya. So, wisdom ang nagsasalita ron, pero sinabi ni Apostol Pablo na si Yeshua ang wisdom ng Panginoon, ng Ama, no, ng Panginoon natin. So si Yeshua 'yon.
Yun ang ano, no? Yun ang gusto kong ipuntos. So, ang kausap ni Moses, ang nagbigay po ng Torah kay Moses, ay ang Panginoong Yeshua. Yun po ang gusto kong ipuntos. So, kung sa Panginoong Yeshua ang nagbigay, di ba? Eh, kautusan niya ang Torah. So, therefore, susundin natin. Yun ang ano. So, anyway, yun nga, ang circumcision, sinasabi doon na hindi ito makakaligtas ng tao. Ang argumento ni Apostol Pablo ay una, um, maski, maski ang mga apostol ay sinuportahan, maski si Apostol Pedro ay binanggit niya yung kaso nila ni Cornelius sa Acts 10, ano? At kung makikita natin, ang mga Israelitas na iniligtas ng Panginoon sa Ehipto, karamihan sa kanila hindi naman tuli hindi naman na circumcise Ganon din ah, ang mga mixed multitude. Maraming sumama ng mga hintil sa kanila Kasama na diyan si Caleb, no? Si Caleb hindi po siya Hudyo, pero naging Hudyo na siya kasi nag-convert na siya. So ibig sabihin nung naligtas sila, hindi pa sila circumcised. So therefore, ang puntos doon, hindi ang circumcision ang nakakaligtas, kundi ang obedience to God's commandments. Alam din natin na si Noah ay ligtas din kasi perfect siya, righteous in his generation, at ano siya, he walked with God, no? Ganon din si Enoch. Eh lahat sila mga hindi naman mga tuli, di ba? Hindi naman sila mga tuli. So, hindi sila circumcised. Pero sa heart nila circumcised sila. So, ba't kailangan pa ang circumcision of the flesh? Ang circumcision of the flesh po ay nagsimula ito kay Abraham. Dahil sa faithfulness ni Abraham, tinawag siyang kaibigan ng Panginoon, God's friend, no? At dahil naging nagiliw ang Panginoon kay Abraham dahil sa kanyang katapatan, dahil sa kanyang uh, pamumuhay na sumusunod sa utos ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo i-multiply kita. Sabi niya, pararamihin kita, maraming tao, like parang mga bituin sa langit o parang mga sand sa seashore, no? At ibibless kita. At ibibigay ko sa iyo yung lupa na lalakaran mo, yung buong Canaan, no? Actually, hindi lang po Canaan ang promised land, kundi lahat ng nilakaran ni Abraham mula ah, sa Haran hanggang sa papunta sa Egypt, no? Pero ang ibinigay lang muna kay Jacob, tsaka sa later on sa mga anak nila, yung itong Canaan muna. Kasi pero later on ibibigay din yung buong Middle Earth yan o buong they call it Middle East, no? But anyways, saka during that time hindi pa po siya disyerto. Yan ang Mesopotamia during the time ay fertile. Talagang ma, ah, napaka parang talagang para siyang paraiso ang dating ano. So kaya nga kung maalala natin ang kwento nung sila ay pumunta ng Canaan, di ba? Ang nakuha nila, ang lalaking mga grapes, mga figs, mga ano, dalawang tao pa kailangan magbuhat pero ngayon, pag tinignan mo, desert na sila. Kasi maraming murders doon, maraming patayan, maraming disobedience. At isinumpa yung land, no? Dahil nga sa ano. Pero ngayon, makikita natin kung yung pag makapunta tayo ng Israel, sa land ng Israel mismo, magandang maganda may mga tanim. May mga puno nga na saging doon sa kapinya disyerto yun dapat Pero dahil sa technology nila na binigay din ng Panginoon yung knowledge, nakapagpatubo sila ng mga ganon. Kaya pag tiningnan mo, green yung Israel, yung mga katabi niya, yung Syria, yung Lebanon, puro mga desert, brown. Siya lang yung green, no? So, at inggit na inggit ang mga katabing bayan, ano. Pero anyway, ito 'yan, ano. So, yung circumcision ito ay senyales ng covenant between God and Abraham. At inutos niya na lahat ng magiging anak mo, lahat ng kasama mo dapat i-circumcise. So therefore,
Ang circumcision ay senyales ng covenant, no? So, pero hindi ito ang way of salvation. So, dapat masisave ka by keeping God's commandments. Pero kung na-circumcise ka, pero hindi ka naman nakikip ng commandments, wala din. Kasi ang circumcision po, mga kapatid, mga kaibigan, ano, ay ito ay nagtatanggal ng mga sensitivities sa um, sa sexual organ, ano. A lot of sensitivities na natanggal doon, no? Kaya yung circumcision of the heart, um, ibig sabihin ay ang desire natin of worldly things ay halos nawala. May konti na lang kasi human being pa rin tayo, pero technically halos wala na. Konti na lang. So yun yung circumcision of the heart. At paano, yun ang una. Pangalawa, uh, you are different from everybody else. So what makes us different from everybody else? Everybody else violates the Torah. So kung kasama kasi nagbabiolate ng Torah, then wala kang pinagkaiba. Pero kapag tayo ay kinikip natin ng Torah, then we are different from everybody else. Yun ang difference, no? Um, so yun ang circumcision. Ngayon, paano kayo yung mga, sinabi, hindi naman kailangan magpa-circumcise. Tama. Pero may limitation. Ayon sa ayon sa Ezekiel chapter 44, sabi ng Panginoon, hindi makakalapit sa kanya yung mga hindi circumcised in the flesh and hindi circumcised in the heart. So dapat pareho. So anong ibig sabihin nun? Hindi makakalapit sa impyerno? Hindi po. Hindi lang makakalapit, ando doon lang sila far away. So may series. Unfair yun. Hindi, utos ng Panginoon yun eh. And besides, isipin po natin na hindi lahat, it's not everybody is equal. No? Ang high priest, siya lang ang makakalapit talaga sa Panginoon. Ang mga priest, up to a certain degree. Pero hindi sila pwedeng lumapit sa level ng high priest. Ang mga Levites, ando doon din sa temple, pero hindi sila pwedeng lumapit sa level ng mga priest. Ang mga men of Israel, ando doon din sa temple, pero hindi sila pwedeng lumapit sa level ng Levites. Ang mga women, ando doon din sila sa temple, pero hindi sila pwedeng lumapit sa level ng men. Ang mga nations ay ando doon sa court of the Gentiles, nasa Temple Mount pa rin, pero hindi sila pwedeng lumapit sa mga women or men. And that's how it is. No? So, so ibig pala sabihin, magpa-circumcise. Kung gusto natin, it's better. Pero hindi siya required. Hindi siya, hindi persado. Hindi ito conditional ng salvation. So, maliligtas pa rin, may limitation lang. So, ganun po ang sistema, no. Not everybody is equal. Tandaan po natin, hindi lahat kapareho ng level ni Moses. Bakit hindi? Kasi kung sinong mas obedient, siyempre mas malapit sa Panginoon. Hindi lahat pare-pareho level kay Jacob, kay Abraham. Di dapat pareho lang ang level natin kay Abraham. Hindi tayo level ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hindi. Ni David, hindi. Ni Joseph, hindi. Hindi. Kaya malayong malayo tayo. So, paano tayo? Di ba? Bakit sila sobrang lapit? Kasi sobrang obedience nila sa Panginoon. So kung gusto natin lumapit, di maging obedient tayo. The more obedient we are, the closer we are to God. Yan po. Kung gusto natin maging kapareho nila, then let's do that. No? Um, pero sabi nga ng Panginoon, whoever wants to be the greatest has to be the servant of all. So yun, maging humble tayo maging alipin ng lahat. No? So yun ang kung gusto natin ng greatness, aralin po natin ang Bible. Sabi ng Panginoon sa Bible, sa Matthew chapter 5 verse 19. Whoever, kung sino man daw ang nagkikip ng kanyang commandments at tinuturo ito sa iba, he will become great in the kingdom. No? So, yan yung isa. Tapos yung isa naman na katuruan, kung gusto natin maging great sa kingdom, dapat tanggapin natin ang kingdom na parang mga bata. Yan, ano. Tapos yun nga, yung sinabi niya na if you want to be the greatest, you have to be the servant of all.
Yan ang ano niya. Tapos meron pa siyang sinabi doon sa ano sa Panginoong Yeshua, sabi niya kung gusto mong marami kang kayamanan sa sa kabilang buhay sa langit, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa Panginoon. Ang pagbenta po ng ari-arian, may hindi bigla yan tapos bibigay mo sa church tapos wala ka na tapos mukha ka ng pulubi. Hindi po ganun yun. Maging wise po tayo, no? It's the whole lifetime. Ibig sabihin mamumuhay tayo sa life of generosity. Hindi ibig sabihin na sumunod ako sa Panginoon, bibenta ko na lahat na ari-arian ko, pamimigay ko lahat tapos wala na ako. Paano na? Paano ka na mabubuhay? Di ba? Hindi, magtitiwala na lang sa Panginoon. Okay, show me, right? Pero hindi po ganun ang Kasi hindi naman ganun ang sinabi ng mga apostoles eh. Ang mga apostoles may pamilya pa rin sila, mayroon pa rin silang pinupuntahan eh. As a matter of fact, si Apostol Pablo siya nga nagpapakain sa mga team niya eh. Sinabi niya eh. Sabi niya doon sa mga taga mga taga ibang taga Corinth at yung sinabihan niya na hindi ako nanghihingi sa inyo. Ako nga ang nagpapakain sa mga kasama ko eh. So anong pagkain niya kung binigay na niya lahat? Di ba? So ibig sabihin, it's more of a figure of speech. Pero may literal component yon na ipamimigay natin towards the end. No? Yun ang ibig sabihin nun. So, intindihin natin maigi kung ano yung Biblia, no? Ano yung sinasabi rito. So, balik tayo rito sa circumcision. It's a necessity, it's a commandment, pero hindi siya required ng salvation. So gusto ko lang i-point out yun, ano? Kasi yun ang pinag-usapan, yun ang kahit ang banal na espiritu, yun din ang inspiration sa mga apostoles, no? Um, Ngayon, dito makikita rin natin na may temple offerings, no? Sa kapag um, yung nanay may window siya na pwedeng na clean siya just for one day, uh, at magbibigay siya ng kanyang offering, no? Then after that unclean na ulit siya. So ibig sabihin walang mangdidisturbo sa kanya. Yan ang ano, no. Ngayon, itong loss of impurity or tuma, no? Ay ito ay naghihiwalay sa mga Hudyo, sa mga marurumi at mga kadiring bagay. At nagagard ang sanctuary, no? At ito nilalighten ang burden, no? Kasi um, wala kang tinatawag na bagahe. Malinis yung konsensya mo, malinis yung puso mo, malinis ang everything, ano. So yun ang sinasabi, no. Tsaka gusto kong banggitin ito. During the time ng bubonic plague, during the Black Ages, no, mga early 11, 12, 13th century, mga ganun, ano, na halos ma-wipe out ang buong Europe dahil sa bubonic plague. Ito po yung bacteria, uh, na bacteria ng kuto ng mga daga. Yan, no? So masyadong marumi, kaya dumami ang daga, marami rin mga kuto-kuto. Yung bacteria nun, nakapunta sa tao, siguro napunta sa hayop, na tas nakain, napunta sa tao, tas na tao na hawa-hawa na. So, pandemic sila for 100, 100, 200, 300 years. Tuloy-tuloy na pandemic yun. Ang daming namatay na tao. Ah, ngayon, kasi mga dugyot din sila talaga nun. Hindi sila naliligo, hindi nagpapalit ng damit, hindi naghugas ng kamay. Hindi katulad ngayon na may um, natututo na yung mga tao. Pero nung araw, hindi po ganyan. Up to about 18th, 19th century, hindi po sila ganon. Ang mga mayayaman lang, ang mga royalty, mga prinsesa, prinsipe, sila lang yung malilinis. Yung common na tao, wala talaga. Dugyot talaga. Hindi sila naglilinis, di naliligo. Naliligo lang sila once a year. For many reasons. Mahirap ang tubig,
hindi nila practice. Um, at actually, maski dito ngayon, may mga ah, ibang ah, yung mga ibang puti na hindi rin naliligo araw-araw, no? So, masosurprise tayo mga Pilipino kasi tayo naliligo araw-araw pero marami rin dito ay hindi, no? Pero noon, talagang buwan, ah, ah, taon pa nga. Hindi talaga. Kaya syempre marumi. Tapos, sila ay natutulog sila kasama nila mga hayop, mga ano, kasama nila sa bahay, ganun. Ang mga Jew, hindi. Kaya nung nagkaroon ng pandemic, yung bubonic plague, ang daming namatay na mga Europeans. At nakikita nila, ba't ang mga Hudyo hindi namamatay? So, pinersecute nila lalo. Galit na nga sila, lalo nilang pinag-initan. Kasi ang pagkakakala nila ay nilalason ng mga Hudyo ang mga tao, yung nilalason yung well. Namamatay sa kala nila dun sa well. Kaya pinapatay din nila yung mga Hudyo. Pag nakita nilang hindi namamatayan, pinapatay nila. So, kaya mga Hudyo, takot na takot sa mga tao nun, talagang sila-sila lang magkakasama. For one, maski walang threat, hindi talaga sila makikisama sa mga marurumi kasi nga, dahil yung rule, yung law ng tuma o ng impurity, hindi sila pwedeng humawak sa mga unclean. Hindi sila pwedeng pumunta sa bahay ng mga unclean. Kasi marumi talaga, mabaho, marumi. At hindi mo alam kung anong ginagawa nila ron. May kumakain ng kung ano, no, kumakatay ng ano, kumakain ng dugo. Lahat ginagawa. Lahat ng karumal-dumal. Hindi sila pwedeng dumikit doon. For many reasons. Number one ang spiritual reason. Saka yun ang commandment, no? At ito ay meron ding physical. Kasi nga pag marumi, syempre, mahahawa ka, magkakasakit ka. Yung immunity mo ay hindi sanay sa ganon. Pumasok ka ron, ay tapos ka. Di ba? So, kaya hindi sila pumupunta. Kaya hindi rin sila nahahawa. At during that time, dito sa parsya na to, ay inutos na yung quarantine. So, kaya may minimum is 14 days. Actually, 7 days, 14, 21. Yan ang ano na yan eh. Pag may nakita na ebidensya ng leprosy. Pero at sa Raat, ay hindi po basta leprosy lang, no? Kundi ito ay anything na skin disease. So, yung ano bulutong, yung measles, yung shingles, mga ganun. No? Or merong pag may lagnat ang tao na mataas, may rashes, nagkaka-rashes, no? So tinitingnan yan. Oh, sige, mag-ano ka muna ng 7 days, quarantine, tapos balik ka after 7 days. Tapos babalik naman siya, uy, parang nag-improve ah. So another 7 days. Kaya minimum 14, no? Kasi maski nag-improve na 7 days, kailangan pa niya na may ceremonial cleansing pa. Kaya technically minimum is 14. Pero between 14 to 21. Kaya pagdating na ng pangkalawang balik at magaling na, another 7 days na naman na pahinga. Tapos pag completely clean, bibigyan na siya ng sabihin ng ano, clean ka, mag-ano ka, mag-mikve ka o cleansing sa water katulad ng background natin, living water, magki-cleanse sila. Normally 7 times katulad ni Naaman, no? Um, ng ano ng Assyria, no? Kay sa prophet Elisha, no? So anyways, so ganun ang sistema. So hindi siya necessarily ketong. Any kind of skin disease or sakit na nagma-manifest sa skin kasi contagious 'yon, no? Ngayon pag talagang napag-alaman na ketong kasi pag may ano ka, may bulutong lang, on 7th day, pawala na yon. On the 14th day, halos wala na. So another week after that, malinis ka na. Ganon din ang measles or ano, tigdas, no? Pag nakita meron kang tigdas o kahiwalay. Kasi very contagious po yan, no? Kaya dapat nakahiwalay. Kaya ang mga taong pasa-pasa, dahil nga hindi nakahiwalay, hindi umihiwalay. So, ang quarantine is a real thing.
Yan, biblical po yan. Ano? So, karamihan ng mga doctors ay mga Jewish din. So, alam din nila yung tinuturo sa Torah. Kaya nga, na-share din nila at napapractice. No? So, marami po tayong mga practices na nagagaya sa mga kapatid natin na Hudyo, yung spring cleaning, lalo na ito parating na ang Passover, no. So, ito yung mga bagay-bagay na ginagawa, no. So yung sarat, no, ay ang ganito po yan, ano, ang sakit ay hindi po siya basta lang sakit, kundi ito ay evidence ng spiritual problem. Kasalanan natin o kasalanan ng iba or something else. Pero um, for the most part, kasalanan natin. No? Kapag may kasalanan tayo at hindi tayo nagsisi, hindi na tinuloy-tuloy natin yon, yan yung tinatawag na iniquity. Ano? So, magkakasakit tayo. Yung sakit is an evidence ng spiritual problem. Pero wag po tayo judgmental kasi meron ding may iba pang cause ang sakit. Maaring ito'y kasalanan ng iba dahil hindi nila sinabi na may sakit sila, nakahawa tuloy. So kasalanan ng iba. Nagkasakit na may nahawa kasi. Ito po, ulitin ko, no? Hindi lahat ng unclean, kasama na dyan yung mga sakit. Kasi pag may sakit ka, unclean ka, automatic. May kasalanan. Pero lahat ng may kasalanan is automatically unclean. So, in short, huwag kang lalapit dun sa makasalanan o may sakit. Yun ang ano ron. Pero ulitin ko po, hindi po, huwag nating i-judge yung may mga sakit bilang may kasalanan. Hindi po tama ang mag-judge, no? Ang nasa tao ngayon kung paano niya i-discover yung kanyang sitwasyon. May kasalanan ba siya? Kasalanan ba ng iba? Or yung pangatlo, katulad ng case ni Job, na ito'y trial ng Panginoon. So, wag po tayong gumaya sa mga friends ni Job na ginajudge si Job dahil sinasabi nila na may kasalanan si Job, kaya ka nagkasakit dahil may kasalanan nga. Mali po yun. No? Kasi wala naman talagang kasalanan si Job. Siya'y sinusubukan lang ng Panginoon kung magiging faithful siya. So, wag tayong judgmental. No? Pag nakakita tayo na may sakit, wag natin sabihin na, yan, may kasalanan yan. Mali po yun. Dahil unang-una, ah, sabi ng Biblia, do not judge so that you will not be judged. For the same measure that you use for your judgment shall be measured to you. So wag po natin gagawin, ano? Ipag-pray natin ang kapwa natin na nagkakasakit. Pero kapag ang isang tao may sakit, i-examine po natin ang sarili natin. Ano bang ginawa ko? Meron ba akong ginawa? Katulad yan, kain ka ng kain ng mga taba na pinagbabawal, ayun, na high blood, di ba? Mataas ang kolesterol. O kain ka ng kain ng mga laman loob. Kahit clean na animals po yan, ang laman loob po ay malakas sa uric acid. Ang sabi ng Panginoon, binuburn ang mga entrails, yung mga laman loob. Kasi sa Panginoon yan. So, tapos masasakit na mga kasukasuan, mga buto-buto. Yun, dahil mataas ang uric acid. Ganon po yan. Ano? Or any other sicknesses na attributed. Lalo na pag unclean animal, di ba? Yun, no? So, or may mga certain practices tayo na ginagawa na, or hindi ginagawa. Hindi tayo nag-exercise, hindi tayo umiinom ng sufficient na water. Hindi. Ngayon, pwedeng kasalanan din ng iba na at the same time kasalanan din natin. Pumupunta tayo sa mga unclean places. O yun, nahawa tuloy tayo ng sakit. Di ba? Hindi dapat tayo pumupunta sa mga unclean places or makipag-associate sa mga unclean people, no? Unless necessary. Otherwise, hiwalay tayo, no? Hindi naman tayo snob, pero hindi rin tayo dapat kasi pag unclean sila, nakahawak sila dahil hindi sila careful at wala silang pakialam sa clean and unclean. Kapag sila ay unclean at nahawakan natin, unclean din tayo.
Kaya pag unclean, hanggang sundown, tapos ligo tayo, palit ng damit, and we will be unclean until sundown and then balik na naman sa next day. So, ngayon, kung maingat tayo, hindi tayo magkakasakit, di ba? Kung maayos tayo sa sarili natin. Pero despite all of that, nagkasakit pa rin tayo. Maingat ka na, lahat na ginawa mo na, pero nagkasakit. Iyan man gawa na ng Panginoon. Sinusubukan tayo, no? So kaya, again, ang isang tao may sakit, not necessarily may kasalanan, no? So wag tayong mag-judge. Um, yung next dito, no? Yung ano bang mga um, tawag dito, anong mga dapat gawin ng isang taong unclean? Unang-una, dapat nakaseparate siya. Hihiwalay siya. At pagka kailangan niyang pumunta sa labas o bumili ng something, kasi kailangan pa rin niya mabuhay, sasabihin niya unclean, unclean. So, paano natin i-apply sa buhay natin ngayon? Pag may sakit tayo, oh, may sakit ako, may sakit, hiwalay tayo. Wag mo lang, wala munang mga hugging or handshake or ano. May sakit ako, medyo layo-layo muna kayo ng konti. Oh. Para hindi sila mahawa, no? Para hindi sila mahawa. So, yan ang isang rule. Tapos, dapat minimize ang paglabas. Tapos pangatlo, pagka gumaling na tayo, dapat mag-cleanse. Yung damit, labhan, whatever. No? So may mga ketong dapat sunugin nila yung damit nila. No? Yung mga hindi naman ano rin, naging unclean lang for ano, dapat they just wash their clothes. Lalaban lang damit, maligo lang, maigi sa living water, and they will be clean. So yan ang mga rules ano na ano natin. So, um, yan ang ano no, ano bang ibig sabihin nito spiritually, no? Spiritually, nakahiwalay ang mga may ketong sa community. Sa tingin ng Panginoon, ang mga makasalanan dapat nakahiwalay. Pero makikita natin maski ang Panginoong Yeshua nung siya ay nasa lupa, no? Nung pumunta siya rito sa lupa, ay may mga encounter siya sa mga may ketong, no? At makikita natin ng mga may ketong unang-una ay lumuluhod sila sa Panginoon. Humingi sila ng tulong, ng awa, at pinapagaling sila ng Panginoon. So ano, yun din tayo, no? Pag tayo may kasalanan, huwag tayong arrogant. Dapat lumuhod tayo sa Panginoon. Please heal me, Lord. Yan ang ano. No? So, yan lang ang sasabi ko. So, Parsha, Tasria. Yan po ang parsha natin. Leviticus chapter 12 verse 1 hanggang chapter 13 verse 59. So tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na nagkaroon ng pagkakataon muli na maihayag ang inyong salita, na uh, ma-discuss ang Parsha Tasria sa mga kapatiran na willing makinig ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magbunga sa mga puso ng bawat isa. Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom po mga kapatid, mga kaibigan, hanggang sa next week ulit.